Tanong ni Bai Yuan, ayos ka lang? Tumango si Lin Moyo. Ayos lang. Muling isinuot ni Lin Moyo ang bal-araw ng buto. Sa isang ZZZT na tunog, lumabas ang mga pakpak ng kidlat, at sumugod siya na parang kidlat. Tumawa rin ng malakas si Bai Yuan at sumugod, direktang lumipad patungo sa hari ng lahi ng dragon. Sinabi ni Lin Moyo na ayos lang siya, kaya bilang isang guro, natural na pinili niyang maniwala. Matagal na rin siyang hindi nakikipaglaban ng todo, nangangati na ang kanyang mga kamay at paa. Saktong pagkakataon ito para lumaban ng husto. Itinulak ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat sa sukdulan. Sa isang iglap, narating niya ang isang barkong pandigma. Ang barkong pandigma ng lahi ng dragon ay napapalibutan ng isang malakas na pananggalang na kalasag. Sa pagitan nito, makikita na mayroong hindi kakaunting mga mandirigmang dragon sa barko. Lumipad si Lin Moyo sa itaas ng pananggalang na kalasag. Mula sa itaas, ibinagsak niya ang isang lehiyon ng mga patay. 750 kalansay ang sabay-sabay na bumagsak, tumapak sa pananggalang na kalasag. Itinaas ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang mga palakol at hinampas ang kalasag. Ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana ay sabay ring naglunsad ng atake. Pulang liwanag ang bomb-alat sa kalangitan. Kahit may pananggalang na kalasag, hindi nito mapipigilan ang pagpasok ng sumpa. Lahat ng lahi ng dragon ay tinamaan ng sumpa, agad na bumagal ang kanilang mga kilos. Sumpa ng kahinaan level 45, saklaw 150 metro, matapos ang paglaki ng talento, umabot sa 7,500 metro ang saklaw, binalot nito ang buong larangan ng digmaan. Maging ang hari ng lahi ng dragon na nakikipaglaban kay Bai Yuan ay hindi nakaligtas. Sa ilalim ng epekto ng sumpa, ang bilis ay bumaba ng 1.25 beses, maaaring interpretation ito ng 125% reduction, o bawas ng 25%, at ang pinsalang natatanggap ay tumaas ng 1.75 beses, tumaas ng 75%. Kahit na ang lahi ng dragon ay likas na may malakas na resistensya sa mga sumpa, ang kanilang bilis ngayon ay hindi bababa sa 3 beses na mas mabagal kaysa karaniwan. At ang pinsalang natatanggap ay tumaas ng 1 beses, doble. Galit na umungol ang hari ng lahi ng dragon. Sumabog ang lakas ng kanyang dugo, at sa isang iglap ay inalis ang sumpa. Ang mga manggagamot na dragon sa barkong pandigma ay sabay-sabay na gumamit ng mga kakayahan upang alisin ang sumpa. Ngunit napakaraming miyembro ng lahi ng dragon ang tinamaan ng sumpa, kailangan ng kaunting oras upang maalis ang lahat. Hindi pa tuluyang nawawala ang pulang liwanag ng sumpa ng isang luntiang liwanag naman ang sumabog sa himpapawid. Kakayahan, pagsabog ng makamandag na lason kakayahang sumasaklaw din sa buong larangan ng digmaan. Lahat ng lahi ng dragon ay nolason. Pagsabog ng makamandag na lason level 45, atake ng lason para sa lahat ng kaaway sa loob ng 150 metro saklaw. Nagdudulot ng pinsalang katumbas ng 450 lakas kada segundo. Tagal, 100 segundo. Matapos ang paglaki, kada segundo ay nagdudulot ng pinsalang katumbas ng 22,500 lakas. Ang tagal ay umaabot sa 5,000 segundo. Sa loob lamang ng 2 o 3 segundo, maraming miyembro ng lahi ng dragon ang malubhang nasugatan. Ang mga manggagamot ng lahi ng dragon ay halos mabaliw na. Kailangan nilang alisin ang sumpa, alisin ang lason, at magpagaling pa. Napakalakas ng pananggalang na kalasag ng barkong pandigma ng lahi ng dragon, ngunit patuloy itong nababaluktot at nasisayre sa ilalim ng atake ng lehiyon ng mga patay. Hindi na ito magtatagal. Kinontrol ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat, ibinabagsak ang bawat lehiyon ng mga patay sa iba't ibang barkong pandigma. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 25 lehiyon ng mga patay, bawat isa ay may 750 kalansay. Samantala, ang lahi ng dragon ay mayroon lamang 20 barkong pandigma. Kaya naman, 5 barko ang nakatanggap ng espesyal na pagmamahal sinadya ni Lin Moyo na bigyan sila ng mas maraming lehiyon ng mga patay. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na atake ng lehiyon ng mga patay, ang pananggalang na kalasag ay lalong nasisayra. Ang mga kristal ng mahika sa barkong pandigma ay muling napuno ng enerhiya, nagpapakawala ng mga higanting sinag ng liwanag patungo sa lehiyon ng mga patay. Ang mga sinag ay may dalang nakakatakot na lakas, tumatama sa katawan ng mga kalansay. Ngunit ang hukbo ng mga kalansay ay hindi umiwas, nagpatuloy lamang sila sa pag-atake. Ang mga general na necromancer ay patuloy sa pagpapagaling.
Ang bawat pagpapagaling ng isang general na necromancer ay para sa buong lehiyon. Ang liwanag ng pagpapagaling ay hindi nawawala sa katawan ng mga kalansay. Halos bawat segundo, bawat kalansay ay napapalibutan ng 10-10 sinag ng liwanag. Ang kanilang mga sugat ay agad na gumagaling. Nakipaglaban na si Lin Moyu sa mga barkong pandigma ng lahi ng dragon dati, kaya't nauunawaan niya ang kanilang paraan ng pag-atake. Dahil dito, may tiwala siyang kayang talunin ng kanyang lehiyon ng mga patay ang mga barkong pandigma. Matapos ibagsak ang lahat ng lehiyon ng mga patay, malapit nang matapos ang cooldown ng mga pakpak ng kidlat. Mabilis siyang lumapag sa pananggalang na kalasag ng isang kalapit na barko. Itinurong niya ang kanyang daliri sa kalasag. Mula sa dulo ng kanyang daliri ay lumabas ang maputlang puting liwanag. Kakayahan, mga pangil na buto 2,250 pangil na buto na may napakalakas na kakayahang tumagos ang sumabog sa isang punto. Sa isang iglap, napalubog nito ang pananggalang na kalasag. Ang daliri ni Lin Moyu ay patuloy na lumalim kasabay nito. Patuloy na lumabas ang mga pangil na buto. Gamit lamang ang isang kamay, sa isang segundo ay nakapagpakawala siya ng 5 beses, na nagdulot ng napakalaking pinsala. Ang pananggalang na kalasag ay nasa bingit na ng pagkasira dahil sa atake ng mga kalansay. Ang atake ni Lin Moyu ang naging huling dagok na nagpabagsak dito. Nabasag ang pananggalang na kalasag. Ang mga kalansay sa ibabaw nito ay parang mga mababangis na lobo na sumugod pababa sa barkong pandigma. Nagsimulang gumanti ang mga mandirigmang dragon sa barko. Ang mga mandirigmang dragon na ito ay nasa level 50 hanggang 60. Bagamat hindi mababa ang kanilang level, sa harap ng atake ng mga kalansay, wala silang kakayahang lumaban at mabilis na napatay. Ang mga bangkay ay nahulog sa lupa. Thump! Bahagyang ngumisi si Lin Moyu. May mga bala na. Mas madali na ang susunod. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nakakatakot na enerhiya ang bomb alot sa buong barkong pandigma. Halos agad na nawasak ang barko. Ang kristal ng mahika ay gumuho, umikot-ikot habang nahuhulog mula sa himpapawid. Walang isang dragon ang nakaligtas doon. Dinampot ng isang kalansay na mandirigmang berserker ang bangkay ng dragon at tumalon sa kalapit na barkong pandigma. Ang bangkay ay inihagis paitaas. Pinaputok ito ni Lin Moyu mula sa malayo. Si Lin Moyu mismo ang nagdirect ng nakamamatay na fireworks display na ito. Isa-isang nawasak ang mga barkong pandigma ng lahi ng dragon sa himpapawid, nahuhulog pababa. Bumalat kay Lin Moyu ang makapal na nakamamatay na aura. Sabi niya, gusto niyo akong patayin? Magdala naman kayo ng kaunting sinseridad. Ang malalakas na pagsabog ay parang isang symphony na hindi tumitigil mula nang magsimula. Sa isang iglap lamang, 2 barkong pandigma ang gumuho at bumagsak, na pumatay sa lahat ng dragon doon. Galit na umungol ang hari ng lahi ng dragon. Baliw itong sumugod, nais patayin si Lin Moyu. Ngunit sa harap ni Bai Yuan, wala itong pagkakataon. Pagkatapos ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na nagkaharap ang isang antas Diyos na tao at isang hari ng lahi ng dragon. Isang sulyap lamang ni Lin Moyu ay alam na niyang mas malakas si Bai Yuan, na siyang may kalamangan. Ang labanan sa pagitan ng mga nasa antas Diyos ay tunay na nakakatakot. Patuloy silang nagpapalit ng larangan ng digmaan mula sa lupa, lumilipad patungo sa langit, at pagkatapos ay bumabagsak muli sa lupa. Ang langit at lupa ay gumuho na parang isang natural na kalamidad. Sumabog ang enerhiyang antas Diyos sa hangin. Hindi makalapit si Lin Moyu. Maging ang kalangitan ay nagbago, umugang ang kulog at kidlat, umikot ang hangin at ulap. Inilibot ni Lin Moyu ang kanyang mga mata, naghahanap sa paligid. Mabilis niyang nakita si Shi Shingen. Nanliit ang kanyang mga mata, nag-alab ang galit sa loob nito. Guro, ililigtas ko sila. Galit siyang sumigaw. Ang lehiyon ng mga patay ay sumugod na parang baliw. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker, bit-bit ang mga bangkay, dala ang galit ni Lin Moyu, ay sumugod na parang mga tigre at leopardo. Ang mga crack na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong lupaing ito. Isang kabuoang 18,750 kalansay ang bumuo ng lehiyon ng mga patay at tumakbo ng baliw sa lupa ng elementong larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ni Lin Moyu ang hukbo. Ang apoy ng galit sa kanyang mga mata ay hindi na mapigilan. Mula sa malayo, nakita niya si Shi Shingen. Nakita niya si Liang Yu. Ang dalawa ay nakagapos ng mga kadena, nakasabit sa isang higanting haligi, umuugoy sa hangin.
Mula sa malayo, naramdaman ni Lin Moyu ang kanilang aura ng buhay. Buhay pa sila, ngunit humihingal na lamang. Pinilit ni Xixing na imulat ang kanyang mga mata, tiningnan si Liang Yu na malapit lamang, ngunit hindi mahawakan. Yo, patawad. Narinig ni Liang Yu ang boses ni Xixing. Hindi siya galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lamang, walang bahid ng paninisi kay Xixing. Sayang lang hindi ko na makikitang maging kabalyero ng lupa ka. Mapait na ngumiti si Liang Yu. Kahit sa ganitong sitwasyon, iniisip pa rin niya si Xixing. Ang mga lalaki ay hindi madaling umiyak dahil lamang hindi pa dumarating ang oras ng matinding sakit. Tahimik na damaloy ang mga luha mula sa gilid ng mga mata ni Xixing, bumagsak. Ganoon lamang niya tiningnan si Liang Yu, tiningnan ang babaeng nasa tabi niya nang walang isang salita ng reklamo. Kahit mamatay, walang pagsisisi. Ano pa ang mahihiling sa ganitong buhay? Biglang natigilan ang tingin ni Xixing. Kumilos na ang hukbo ng lahi ng dragon, sumusulong. Mula sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na sumusugod dito. Napansin din ito ni Liang Yu. Agad na naunawaan ni Xixing dumating na si Lin Moyu. May lungkot sa kanyang mga mata. Kapatid na Lin, bakit ka pa dumating? Bakit siya dumating para iligtas ako? Ito ang magpapahamak sa kanya. Mga mata ni Liang Yu ay nangungusap ng pag-aliw. Alam mo naman kapag natanggap niya ang balita, tiyak na darating siya. Matapos silang mahuli ng lahi ng dragon, ginamit nila ang kanyang kagamitang pangkomunikasyon upang magpadala ng mensahe kay Lin Moyu. Ang layunin ay akitin si Lin Moyu dito at patayin siya. Kaya naman, nagpakilos ang lahi ng dragon ng hukbo, mga barkong pandigma, mga general na pandigma, at maging isang hari ng lahi ng dragon. Nakita ng mga general na pandigma ng lahi ng dragon ang papalapit na lehiyon ng mga patay. Nagkatinginan sila, tila natakot at nag-atubiling sumulong. Naisip nilang umatras, tumalikod sila at tumakas. Gusto nilang tumakas, walang intensyon si Lin Moyu na habulin sila. Nasa cooldown pa ang mga pakpak ng kidlat. Mabilis lumipad ang mga general na pandigma, kahit gustuhin niyang habulin, hindi niya sila aabutan. Lumipad na paitaas ang mga general na pandigma nang bigla silang huminto. Kahit kailangang umalis, kailangan muna silang patayin. Bigla silang nagbago ng direksyon at lumipad patungo kina Xixing at Liang Yu. Puno ng pamatay na intensyon ang kanilang mga mata. Bago tumakas, kailangan munang patayin ang dalawang ito. Kung hindi mapatay si Lin Moyu, patayin na lang ang dalawa niyang kaibigan. Naghahanap kayo ng kamatayan. Galit na umungol si Lin Moyu. Nagliwanag ng husto ang likod ng kanyang palad. Ang kakayahang malakas na sundalo ay biglang na-activate. Kasabay nito, nag-alab din ang apoy sa kanyang palad. Agad na sumigaw sa matinding sakit ang mga general na pandigma na iyon, nahuhulog mula sa himpapawid. Baga ng kaluluwa, sunod-sunod. Walang tigil sa paggamit si Lin Moyu. Sa sandaling ito, bumalat kay Lin Moyu ang itim na aura, makapal na nakamamatay na aura ang umiikot. Ang nakamamatay na aura mula sa buong langit at lupa ay dumating, bumabalot sa kanila. Napakalakas na nakamamatay na aura. Ilang tao na ang napatay ng taong ito. Bakit ganito kalakas ang kanyang nakamamatay na aura? Lubos na natakot ang mga general na pandigma, hindi mapigil ang manginig. Sa ilalim ng pagpapalakas ng kakayahang malakas na sundalo, biglang bumilis ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana, mabilis na sumugod. Tinarget nila ang mga general na pandigma sa himpapawid at nagsimulang umatake. Ang baga ng kaluluwa ni Lin Moyu ay kasabay ding tumarget sa kanila. Lahat ng nasa saklaw ng atake, walang balak si Lin Moyu na palampasin kahit isa. Ayaw niyong umalis? Kung gayon, huwag na kayong umalis. Ang malakas na sundalo ang pinakamalakas na kakayahan ni Lin Moyu sa kasalukuyan. Sa ilalim ng pagpapalakas nito, ang lakas ng atake ng mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana ay tumaas ng 10 beses. Agad na sinira ng ganitong lakas ng atake ang depensa ng mga general na pandigma. Ang kanilang mga katawan ay sunod-sunod na pinasabog ng mga elementong pagsabog at tinusok ng mga palaso. Ang kanilang mga pakpak ay pinasabog, ang kanilang mga katawan ay binutis na parang pulot-pukyutan. Isa-isa silang malubhang nasugatan at bumagsak. Ang ilang natitira ay lubos na natakot, hindi na nang ahas manatili, tumalikod at tumakas. Sa sandaling ito, dumating ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Dinampot nila ang mga kalansay na mago at kalansay na banal na mamamana, inihagis sila na parang mga sandata patungo sa mga tumatakas na general na pandigma.
Mabilis lumipad ang mga general na pandigma, ngunit hindi kasing bilis ng mga kalansay na inihagis. Habang nasa himpapawid pa lamang, dumating na ang mga atake. Muling umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng matinding sakit. Pinatay! Pinatay! Pinatay ang general na pandigma ng lahi ng dragon. Karanasan dagdag. Habang nasa labanan, sunod-sunod na lumabas ang hindi mabilang na mga abiso, na hindi binigyan ng oras ni Lin Moyu na tingnan. Nang matapos lamang ang labanan sa kanya nagkaroon ng oras na tingnan. Sa ilalim ng level 70, kahit anong propesyon ng lahi ng dragon, ang ratio ng level at karanasan ay nakapirmi, level X 40,000. Ang kontribusyon sa militar ay medyo iba. Simula sa level 60, ang kontribusyon sa militar ay aabot sa 3,000. Ngunit ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon ay hindi bababa sa level 70. Ang parehong karanasan at kontribusyon sa militar ay ganap na naiiba sa mga dragon na nasa ilalim ng level 70. Ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon ay katumbas ng mga pinakamataas na antas na propesyonal sa lahing tao. Kailangang sumailalim ng mga tao sa ikatlong pag-angat ng klase upang marating ang level 70. Ang lahi ng dragon naman ay kailangang sumailalim sa ikalawang paggising ng dugo. Ang ikatlong pag-angat ng propesyon ng mga tao ay 100% matagumpay, walang posibilidad na mabaygo. Ngunit iba ang sa lahi ng dragon, ang paggising ng dugo nila ay maaaring mabaygo. Kaya naman, sa lahi ng dragon, ang mga nagiging general na pandigma ay pawang mga piling tao, katumbas ng mga henyo sa lahing tao. Ang kanilang karanasan ay umabot na sa level X 100,000. Ang isang general na pandigma sa level 71 ay direktang nagbigay kay Lin Moyu ng 7,100,000 puntos ng karanasan. Kasabay nito, ang kontribusyon sa militar ay tumaas din ng husto, umabot sa 10,000. Matapos ang labanan, hindi lamang tumaas ng malaki ang kanyang karanasan direktang mula 2% patungong 20% kundi pati ang kanyang kontribusyon sa militar ay tumaas din ng husto. Ang liwanag sa kanyang insignia ng militar ay napakatingkad. Isang lilang bituin ang nagningning isang bituing banal na general. Mula sa sandaling ito, si Lin Moyu ay naging isang bituing banal na general. Umakyat ang mga kalansay sa haligi, na iligtas sina Shi Xingyan at Liang Yu. Nakaligtas sa kamatayan si Shi Xingyan, masaya ngunit may kaunting pagsisisi. Sabi niya, kapatid na Lin, sa pagkakataong ito, talagang humihingi ako ng paumanhin. Naunawaan ni Lin Moyu ang ibig niyang sabihin. Kung ako man yan, darating ka rin para iligtas ako. Ikaw, bahagyang nanginig si Shi Xingyan. Tama si Lin Moyu. Kung si Lin Moyu man ang nasa panganib, pupunta rin siya para iligtas ito. Kahit alam niyang papunta ito sa kamatayan, pupunta pa rin siya. Sabi ni Lin Moyu, ang pinakamahalaga ay ayos lang kayo. Tanong ni Liang Yu, ngunit parang nagpadala ang lahi ng dragon ng isang hari ng lahi ng dragon. Bakit hindi siya nakikita? Isang malaking pagsabog ng enerhiya ang naganap, pagkatapos ay bumalik ang lahat sa katahimikan. Lumingon si Lin Moyu at nakita si Bai Yuan na papalipad palapit, may hawak na lasog-lasog na bangkay sa kanyang kamay. Dumating na, lumipad si Bai Yuan palapit, basta na lang inihagis ang bangkay na hawak niya sa lupa na parang basura. Pinagpag niya ang kanyang kamay. Tapos na, yun lang pala ang hari ng lahi ng dragon. Walang kahirap-hirap talunin. Ang hari ng lahi ng dragon ay katumbas ng isang nilalang na nasa antas Diyos ng lahing tao. Ngunit sa sandaling ito, ang itsura ng pagkamatay nito ay napakalungkot. Putol ang mga pakpak, may malaking butas sa katawan, bali ang mga kamay at paa. Ang tanging buo pa sa katawan nito ay ang ulo. Nakadilat ang mga mata nito, hindi mapaikit sa pagkamatay. Kahit patay na, makikita pa rin ang takot sa mga mata nito. Itinuro ni Bai Yuan ang kanyang daliri. Dalawang patak ng dugo ng hari ng lahi ng dragon ang lumipad palabas at nahulog sa harap ni na Shi Xingyan at Liang Yu. Bagamat tinawag na patak, sa totoo lang, kasing laki ito ng kalahating kamao. Ang dugo ng hari ng lahi ng dragon ay kumikislap ng malabong liwanag, naglalabas ng nakakatakot na aura. Halina, sariwang dugo ng hari ng lahi ng dragon. Swerte kayong dalawa. Tig-isang patak, inumin nyo, maraming benepisyo iyan, malakas na sabi ni Bai Yuan. Nagmamadaling yumukod sina Shi Xingyan at Liang Yu kay Bai Yuan. Nagbibigay galang kay Ginoong Bai Shen. Tandaan, Bai Shen ang pangalan ng lugar, bakuran, hindi si Bai Yuan. Mas akma, nagbibigay galang kay Ginoong Bai Yuan. Tumawa si Bai Yuan.
Mga kaibigan kayo ni Muntinyo, hindi na kailangang maging formal ng ganyan. Bilisan nyo nang inumin ang dugo ng hari ng lahi ng dragon. Kapag tumagal pa ng kaunti, hindi na ito magiging sariwa. Pagkatapos, sinabi niya kay Lin Moyo, hindi mo na kailangang inumin ito, wala itong epekto sa iyo. Alam din ni Lin Moyo, sobrang taas na ng kanyang mga attributes. Ang mga magagandang bagay na nakainat na gamit niya noon ay mas malakas pa kaysa rito. Ang dugo ng hari ng lahi ng dragon ay talagang walang epekto sa kanya. Nilunok ni na Shishingen at Liang Yu ang dugo. Isang alon ng kasiyahan ang naramdaman. Hindi ito malansa tulad ng inaasahan, bagkus ay medyo matamis pa. Pagdaloy ng sariwang dugo sa lalamunan, agad na sumabog ang malakas na enerhiya, kumalat sa buong katawan. Sa isang iglap, gumaling ang mga sugat sa katawan nilang dalawa. Bukod dito, ang lahat ng kanilang attributes ay tumaas ng 500 puntos. Mas mabisa pa kaysa sa mababang antas na himalang gamot. Nang makita ang pagkagulat ng dalawa, malakas na tumawa si Bai Yuan. Oh, ano? Hindi masama ang epekto, di ba? Sayang lang, kailangang sariwa itong kainin. Kapag lumipas pa ang ilang minuto, mawawala na ito ng epekto. Pagkasabi nito, sinuntok ni Bai Yuan ang ulo nito. Boom! Sumabog ito. May kinuha si Bai Yuan mula roon na parang hiyas. Ang hiyas ay may hugis na hexagonal, mukhang napakalinaw at maganda. Kumislap ang isip ni Lin Moyo. Ang hiyas na ito ay maraming pagkakatulad sa ubod ng buhay. Alam niyo ba kung ano ito? Tanong ni Bai Yuan. Umiling ang tatlo. Sumagot si Shishingen, hindi ko pa nakita dati. Sabi ni Bai Yuan, normal lang na hindi mo pa nakita. Unang beses ko lang din itong nakita. Ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang hari ng lahi ng dragon. Dati, sa malalim na espasyo lamang ng walang hanggang larangan ng digmaan maaaring makatagpo ng hari ng lahi ng dragon. Hindi madalas pumunta doon si Bai Yuan, kaya't halos hindi siya nakakatagpo nito. Kahit makatagpo man, hindi tiyak na magkakaroon ng labanan hanggang kamatayan. Sa pagkakataong ito, unang beses na nakapatay si Bai Yuan ng hari ng lahi ng dragon. Hindi ko pa nakita ang bagay na ito, pero alam kong tinatawag itong kristal ng dragon. Sa ulo lamang ng hari ng lahi ng dragon ito matatagpuan. Ang hari ng lahi ng dragon ay hindi isang Diyos. Kapag lumamig na ang bangkay, magiging walang silbi ang dugo nito. Ngunit ang mga buto at balat ay marami pa ring gamit, mas mataas pa ang halaga kaysa sa kagamitang antas platinum. Ngunit kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng buto at balat nito, hindi pa rin ito may kukumpara sa kristal ng dragon na ito. Ang mga sinabi ni Bai Yuan ay nagpadilat sa mga mata ni na Shishingen at Liang Yu. Alam ni Lin Moyo na nagbibiro na naman ang kanyang gerong ito. Kung narito si Meng Anwen, tiyak na kokontrahin siya. Ang kaunting kaalaman ni Bai Yuan ay hindi talaga karapat-dapat pansinin. Itinago ni Bai Yuan ang kristal ng dragon at ang bangkay ng hari ng lahi ng dragon. Noon lamang nagtanong si Lin Moyo, Kuya Shi, paano ka nahuli ng lahi ng dragon? Nasaan ang tatlo pang kasama sa grupo niyo? Nang mabanggit ang tatlong kasama, lumitaw ang kalungkutan sa mga mata ni Shishingen. Nagsakripisyo silang lahat. Hindi ko rin alam kung saan nalaman ng lahi ng dragon ang relasyon natin. Habang papunta kami sa piitan, bigla nila kaming inatake. Napakalakas ng mga profesional ng lahi ng dragon, hindi namin sila natalo. Ang tatlong kapatid. Pagkasabi nito, nag-alab ang galit sa mga mata ni Shishingen. Sa hinaharap, tiyak na papasukin ko ang teritoryo ng lahi ng dragon, papatayin ko sila, at ipaghihiganti ko ang mga kapatid. Bamantong hininga si Lin Moyo. Hindi siya gaanong nakasalamuha sa tatlong iyon, hindi rin gaanong nakausap. Ngunit sa tuwing magsasalita si Shishingen, hindi sila nag-aatubiling tumayo sa likuran niya. Mga kapatid na hindi pala salita ngunit napakabuti. Mahinang sinabi ni Lin Moyo, magkakaroon ng pagkakataon. Kuya Shi, tina-target ka na ng lahi ng dragon. Hindi ka na dapat manatili sa elementong larangan ng digmaan. Bumalik ka na sa imperyo. Bukod pa riyan, malapit ka nang mag-angat ng klase. Kung gusto mong pasukin ang teritoryo ng lahi ng dragon, kailangan mong mag-angat ng klase at maging kabalyero ng lupa. Nasa level 39 na si Shishingen ngayon, hindi magtatagal ay aabot na sa level 40. Kumpara sa elementong larangan ng digmaan, mas ligtas sa imperyo. Bukod pa rito, kailangan ni Shishingen na mag-angat ng klase at maghanda ng maraming bagay. Sabi ni Bai Yuan, nangako na ako kay Muntingyo. Ang pag-angat mo ng klase, ako na ang bahala.
Kapag narating mo na ang level 40, kontakin mo si Munting Yu. Tutulungan kitang mag-angat ng klase. Naroon si Meng Anwen, kayang mag-setup ng pinaka-perpektong forma sayon para sa pag-angat ng klase. Kasabay nito, gagamit ng ilang bihirang materyales upang mapataas ang posibilidad na maging kabalyero ng lupa si Xixingen. May matatag na paniniwala si Xixingen. Tiyak na mag-aangat ako ng klase at magiging kabalyero ng lupa. Ngumiti si Bai Yuan. Maganda ang ganyang paniniwala. Nakikita niyang mabuting tao si Xixingen. Hindi nagkamali ng kaibigan si Lin Moyo. Matandang Meng, ibalik mo na kami. Sumigaw si Bai Yuan. Lumitaw ang tore ng Diyos ng Siya sa himpapawid. Binalot sila ng maningning na liwanag. Muling naging tahimik ang elementong larangan ng digmaan. Ang madilim at sunog na lupa ay may kakayahang linisin ang sarili. Hindi magtatagal, lahat ng narito ay mabubura. Masasabing sa pagkakataong ito, dumanas ng matinding pagkatalo ang lahi ng dragon. Malubha ang pinsala sa kanilang puwersa, isang hari ng lahi ng dragon, 12 general na pandigma ng lahi ng dragon, isang hukbo ng 10,000 tao, 20 barkong pandigma. Ang pinsala ay hindi maituturing na maliit. Si Lin Moyo naman ay buhay na buhay, walang natamong kahit kaunting pinsala. Sa kampo ng lahi ng dragon, isang nakakatakot na aura ang lumitaw. Isang malabong imahe ng higanteng dragon ang lumitaw sa kalangitan. Ang galit na ungol ay umalingaw sa buong kalangitan, hindi nawawala. Sa transmission array, maayos na hanay ng mga hukbo ang sunod-sunod na nailipat. Ang mga sundalong dragon na ito ay nakasuot ng magkakaparehong baluti, magkakamukha, maging ang maliliit na detalye ay walang pagkakaiba. Ang kanilang level ay nasa 50 o 60, napakaliit ng pagkakaiba. Ang kanilang paglitaw ay may dalang kakaibang aura. Direktang dinala ni Meng Anwen sina Xixingen at Liang Yu sa lungsod ng Xiaojing. Ang munting bakura ni Bai Shen ay hindi para sa kahit sino lamang. Kinuha ni Bai Yuan ang bangkay ng hari ng lahi ng dragon, inihagis sa lupa. Matandang Meng, tingnan mo kung may magagamit dito. Bagamat patay na ang hari ng lahi ng dragon, naglalabas pa rin ito ng malaking pagpiga. Katumbas ito ng isang eksperto sa antas Diyos sa lahing tao, napakalakas ng kakayahan sa pakikipaglaban. Ang layunin ay patayin si Lin Moyo. Ngunit mas malakas si Bai Yuan. Ang resulta, napatay ito ni Bai Yuan. Nagpakawala si Meng Anwen ng isang daloy ng liwanag sa bangkay ng hari ng lahi ng dragon. Pumikit siya, naramdaman ito sandali bago magsalita. Bangkay ng hari ng lahi ng dragon, pinakamababang antas. Hindi ko magagamit. Ibigay mo kay matandang Tai. Baka magamit niya. Ang bangkay ng hari ng lahi ng dragon at bangkay ng Demon Lord ay parehong materyales para sa paggawa ng kagamitang antas maalamat. Matagal nang alam ni Bai Yuan na ito ang makukuha niyang sagot. Itinago niya ang bangkay ng hari ng lahi ng dragon. Tingnan mo rin ito. Pagkasabi nito, muli niyang inilabas ang kristal ng dragon. Kinuha ni Meng Anwen ang kristal ng dragon, pinaglaruan sa kamay. Ang ubod ng puso ng Demon Lord, ang kristal ng dragon ng hari ng lahi ng dragon, parehong materyales para sa paggawa ng alahas na antas maalamat. Sayang lang, medyo kulang pa. Ang hari ng lahi ng dragon ay hindi tulad ng antas Diyos sa lahing tao na nahahati sa mga antas. Sila, kasama ang mga demonyo at Diyos, ay nahahati sa mababa, gitna, at mataas na antas. Ang mababang antas na hari ng lahi ng dragon ay katumbas ng level 70 hanggang 72 ng tao. At ang napatay ni Bai Yuan sa pagkakataong ito ay isa lamang sa pinakamahihinang mababang antas na hari ng lahi ng dragon. Ang enerhiya sa kristal ng dragon ay hindi gaanong kalakasan. Medyo mababa ang tingin ni Meng Anwen. Ang kristal ng dragon ay maaaring gamitin sa paggawa ng alahas na antas maalamat, tama. Ngunit ang kristal ng dragon ay isa lamang sa mga pangunahing materyales. Bukod dito, kailangan pa ng maraming pantulong na materyales. Ang mga pantulong na materyales na ito ay napakabihira rin. Para kay Meng Anwen, ang pagsasayang ng malaking halaga ng bihirang pantulong na materyales para gumawa ng alahas mula sa ganitong kababang antas na kristal ng dragon ay hindi sulit. Tiningnan ni Lin Moyo ang kristal ng dragon. Habang tumatagal, lalo siyang nagtataka. Magkamukha talaga. Tanong ni Lin Moyo, Guro, maaari ko bang tingnan ang kristal ng dragon? Direktang inihagis ni Meng Anwen ang kristal ng dragon kay Lin Moyo na parang nagtatapon ng basura. Para sa iba, ang kristal ng dragon ay itinuturing na napakahalaga. Sa mata ni Meng Anwen, wala itong kwenta.
Natanggap ni Lin Mouyu ang kristal ng dragon. Ipinatawag niya ang setro ng muling pagsilang. Sa setro ng muling pagsilang, ang nasirang ubod ng buhay ay kumikislap ng maningning. Ang ibabaw ng nasirang ubod ng buhay ay medyo malabo, ang panlabas na bahagi ay lumilitaw at nawawala. Paminsan-minsan, may kaunting banal na lakas ng buhay na tumatagas palabas. Ang dalawang bagay na ito, talagang walang pinagkaiba. Na-curious si Bai Yuan. Talagang magkamukha. Sabi ni Meng Anwen, mukhang ang ubod ng buhay at ang kristal ng dragon ay tiyak na may kaugnayan sa isa't isa. Kumilos ang puso ni Lin Mouyu. Pinagdikit niya ang kristal ng dragon at ang ubod ng buhay. Sa sandali ng pagdidikit, nagliwanag ng husto ang ubod ng buhay. Boom! Sumabog ang kristal ng dragon. Matapos sumabog ang kristal ng dragon, walang natira, lahat ay hinigop ng ubod ng buhay. Matapos mahigop ang kristal ng dragon, ang ubod ng buhay ay tila bahagyang gumaling. Bilang may-ari ng setro ng muling pagsilang, malinaw na nararamdaman ni Lin Mouyu na ang ubod ng buhay ay mas kumpleto na ng kaunti kumpara sa dati. Kung dati ang antas ng pinsala ay umaabot sa 80%, ngayon ang antas ng pinsala ay nasa 75% na lamang. Nagningning ang mga mata ni Meng Anwen. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, dahan-dahan siyang nagsalita, mukhang ang ubod ng buhay ay gawa sa kristal ng dragon, at hindi ito ordinaryong kristal ng dragon. Tanong ni Bai Yuan, ito ba ay kristal ng dragon mula sa mataas na antas na hari ng lahi ng dragon? Hindi sigurado si Meng Anwen. Maaari, ngunit maaari ring kristal ng dragon mula sa isang emperador ng dragon. Imposible. Nagulat si Bai Yuan. Para sa kanya, medyo exaggerated ang sinabi ni Meng Anwen. Ano ang katayuan ng emperador ng dragon? Katumbas ito ng isang eksperto sa antas na higit sa Diyos ng lahing tao. Sa pagkakaalam niya, sa lahi ng dragon, wala namang emperador ng dragon. Katulad ng lahing tao na walang eksperto sa antas na higit sa Diyos. Ang pinakamalakas ay kalahating higit sa Diyos lamang. Sabi ni Meng Anwen, walang emperador ng dragon ngayon, hindi ibig sabihin na wala dati. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang alaala. Minsan na akong nakakita ng isang bangkay sa malalim na espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan. Bangkay iyon ng lahi ng dragon. Hindi mabilang na taon na ang lumipas, hindi pa rin nasa Aira ang bangkay, napakalakas pa rin. Teka, biglang pinutol ni Bai Yuan ang sinasabi ni Meng Anwen. Sabi ni Bai Yuan, sabi mo bangkay ng lahi ng dragon, naiintindihan ko. Hindi mabilang na taon na ang lumipas, hindi nasa Aira, naiintindihan ko rin. Ang mataas na antas na hari ng lahi ng dragon, kahit mamatay, ang bangkay ay maaaring manatiling buo sa loob ng daan-daang taon. Pero yung sinabi mong napakalakas pa rin, ano yon? Sinaman ang tingin ni Meng Anwen si Bai Yuan. Ang pagputol sa sinasabi ng iba ay napakabastos. Napakamot ng ulo si Bai Yuan. Sige, ikaw na magsalita. Tatahimik na ako. Sabi ni Meng Anwen, noong mga panahong iyon, kara-rating ko pa lang sa antas Diyos. Unang beses kong pumasok sa malalim na espasyo, agad kong nakatagpo ang bagay na iyon. Malinaw na patay na ito, malinaw na bangkay, ngunit kaya pa rin gumalaw, kaya pang umatake. Muntik na niya akong mapatay. Maswerte lang akong nakatakas, at hindi ito tulad ng ordinaryong dragon, tila nagsisimula na itong bumalik sa pinagmulan nito. Ikinwento ni Meng Anwen ang nangyari noon. Sa buhay na ito, maraming beses nang dumaan si Meng Anwen sa bingit ng kamatayan. Ang pagkakataong iyon ay tiyak na isa sa mga pinakamapanganib. Ang alaala ay sariwa pa rin. Nang marinig ito ni Lin Mouyu, medyo kinilabutan siya. Isang bangkay na patay na ng libu-libong taon ay ganoon pa rin kalakas. Sabi ni Bai Yuan, maraming beses na rin akong nagpunta sa malalim na espasyo. Bakit hindi ko pa nakatagpo ang bagay na iyon? Napangisi si Meng Anwen. Swerte ka lang. Isang salita ang nagpatahimik kay Bai Yuan. Nagpatuloy si Meng Anwen, pagkatapos noon, hinulaan ko na ang bangkay na iyon ay malamang na bangkay ng emperador ng dragon. Kung hindi man emperador ng dragon, ito ay kalahating emperador ng dragon, katumbas ng ating level 79 na kalahating higit sa Diyos. Hindi nagduda si Lin Mouyu sa sinabi ni Meng Anwen. Malawak at malalim ang kaalaman ni Meng Anwen, napakaraming alam. Ang kanyang hula ay malamang na tama. Sabi ni Lin Mouyu, kung ang ubod ng buhay ay talagang gawa sa kristal ng dragon, kung makakakolekta ako ng sapat na kristal ng dragon, hindi ba't maaari kong ayusin ang ubod ng buhay? Tumango si Meng Anwen.
Mula sa ipinakita ng ubod ng buhay kanina, talagang mataas ang posibilidad na ganoon nga. Tumawa si Bai Yuan sa tabi. Bata, hindi mo naman siguro gustong pasukin ang mundo ng mga dragon at patayin lahat ng hari ng lahi ng dragon, di ba? Tanging ang hari ng lahi ng dragon lamang ang may kristal ng dragon. Upang makakuha ng isang kristal ng dragon, kailangang pumatay ng isang hari ng lahi ng dragon. Ang ideyang ito ay kumislap lamang sandali bago niya ito iwaksi. Maging si Lin Mouyu ay naramdaman na medyo imposible ang iniisip niya. Umiling si Meng Anwen. Sa totoo lang, may isa pang lugar kung saan maaaring makakuha ng maraming kristal ng dragon. Ha, sabay na napatingin ang dalawa kay Meng Anwen. Nagpatuloy si Meng Anwen, doon din sa malalim na espasyo ng walang hanggang larangan ng digmaan. Yung nakatagpo kong bangkay ng higanteng dragon noon, habang hinahabol niya ako, nakakita ako ng isang libingan. Libingan ng lahi ng dragon. Sa loob, hindi lamang nakalibing ang maraming bangkay ng lahi ng dragon, kundi mayroon ding napakaraming kristal ng dragon.